Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Maling-mali ang naging desisyon ngayon nitong si Amy Marcos sa pagkala sa alyansa ng kanyang kapatid. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil ayon po sa isang political analyst expert, mababawasan na raw ng suporta itong si Amy sa mga supporter ni PBBM, ngayong malinaw na pinili niya ang kampo ng mga Duterte at hindi kumampi sa kanyang kapatid. Dagdag pa ng sinabi ng eksperto na posible rin na hindi lubos ang tiwala ng mga supporter ni Digong dito kay Amy dahil raw ito ay tinuturing na traidor at spiya sa baluarte ng mga Duterte. Anyway, para po sa iba pang mga sinabi ng political analyst na ito, pakinggan po natin ang kanyang mga sinabi. Hindi, napatawag kami, Sek, kasi tingnan mo itong nangyari kay Senator Amy Marcos. Naglabas na siya ng kanyang findings, partner, at pinanindigan niya. Ang tanong ko sa iyo, Sek, makakatulong ba yan sa kanyang kandidatura, knowing for a fact na talagang lalo pa siyang bumagsak right after the arrest of the former president. Correct. So ngayon pinanindigan niya, kahapon naglabas ng rekomendasyon ng resulta ng kanyang investigasyon. Will that help her or will further push her down? Definitely not. Tama ka, Alvin. It will push her down. Dahil ngayon, klaro na bumaliktad na naman siya. Ibig sabihin, wala na siya sa administration slate. At hindi naman siya tinanggap doon sa Duterte slate. No? So, saan siya lulugar? Kaya ang mangyayari sa kanya ay yung kanyang bangka na sinubukang mamangka sa dalawang ilog ay patuloy na lulubog. Patuloy na lulubog. At papunta ng eleksyon, dahil wala siyang makinarya, ay lalo siyang mababawasan ng boto. Kaya baka mas delikado pa siya kay Bato. Si Bato delikado dahil nandun siya sa last four. At dahil wala siya sa administrasyon, ay tatamaan siya ng kawalan ng makinarya pagdating ng eleksyon. Pero lalo na si Amy. Oo, but even the likes of nakita ko rin sa last, yung Villar, Binay, and Pacquiao, nasa tail end, Secretary. Yes. Ang dagdag naman sa tatlo ay nasa makinarya sila ng administrasyon. No? Usually, ay pag nasa administrasyon ka, especially during a midterm, ay madadagdagan ka ng mga siguro 15%. No? Nangyari lang naman na yung administrasyon ay natalo nung panahon ni GMA, 2007 yata yun, na yung opposition during the midterm ay nanalo ng mayorya. Pero usually yung tradisyon pag midterm ay nadadagdagan yung mga kandidato, lalo na yung kahit na yung mga nasa dulo, dahil nga kasama sila sa administrasyon. Usually the machinery ay dagdag sa kanila. Kaya bagaman hindi dapat maging kampante si Pacquiao, si Camille Villar, no? Si Abby Binay, ay kumpara kay Amy at saka kumpara kay Bato, ay mas maganda yung kanilang kalagayan. Okay. Pero si Amy po, hindi po ba siya madadala ng pangalang Marcos? Well, baka nga makabawa sa kanya dahil halimbawa siya mismo, sinabi niya, nung pumunta siya sa isang lugar, ay yung mga Ilocano na mga nanay ay pinapagalitan siya. Sabi, bakit inaaway mo yung kapatid mo? No? Di ba sa kultura natin, hindi maganda na mag-away yung magkapatid? Halimbawa, nung nag-away si Jinggoy at saka si JB ng Lantaran, parehas silang natalo. Diba? Parehas silang natalo. Kaya baka makabawas pa nga kay Amy yun. Na Marcos siya, pero binabanatan niya yung presidente na Marcos. So, ang mangyayari nito kay Senator Amy, perhaps in the last months of the campaign, malamang bubuhos talaga siya ng kanyang mga commercial. Pwede ngayon pala sangkater ba ang commercial ni Senator Amy Marcos? Pati na si Villar, Secretary, ha? Correct. Binay, sangkater ba yung commercial? Bubuhos lalo yan. Ano? Yes, pero syempre may limitasyon yan in terms of sa COMELEC. No? Yung campaign spending, may limitasyon yan. Ang pwede nilang gawin, kumuha sila ng mga party list
na pwedeng yung kanilang oras para sa television ay makisosyo sila. Pwede pala yun, yung parang i-replace, para ibibigay niya yung extra time niya sa national candidate. Pwede Bibigay yun? na lang niya sa iba. Pwede yun, pero siyempre, dapat kasama niya yung party list. Okay. Libawa, mag-a-add ka, libawa, 4-piece. Gagamitin mo yung oras ng 4-piece, pero kasama yung 4-piece. Pwede pala yun. Yun yung doon siya pwedeng technicality na makalamang. Kumbaga, pero yung sosyo sila. oras, sosyo yun. Sosyo sila. May nagsabi naman sa akin, nagbulong, hindi papayag si Mami at si Daddy na matatalo si Camille. No. The Mommy and the Daddy will do something, Ronald. Ubuhusan yan. Una, meron silang sariling partido, yung nationalista. Siyempre, may mga membro na yan, local officials at saka mga congressmen. Ikalawa, sila yung pinakamayaman sa buong Pilipinas. Lamang lang sila ng konti kay Doris. Ito lang eh. Binigay ko na sa kanila, bayaan ko na lang. Sila yung number 1. Si Doris number 2, pero hanggang ngayon wala pa rin yung pandesal. Wala naman tayo sa pandesal. Pero sa birthday ngayon ng dating Pangulong Duterte, ano po? Ang basa ba ninyo ay magkakaroon ng snowball effect? Itong pilit nilang pinupukaw pilit nila ini-ignite na magalit sa administrasyon at mauwi sa malakihang protesta. Correct. Ang nangyari kay dating Pangulo. Anong basa mo? Do you think it will have a snowball effect o hindi, it will fizzle out? Basically, ang target nila, yung kanilang base. Yun, no? Yun yung kanilang ginagalit. Lalo na yung mga OFW na pinakamalaking suporta ang binigay sa kanila noong 2016. No? So yun ang kanila. Ang problema, kahit may plano sila na disruption, tawag ko disruption Ibig sabihin, kahit may plano sila, last year pa nila pinaplano yan na mamarcha sa Malacanang, no? Para tanggalin si Bongbong Marcos. Ang hirap ngayon gawin yan, yung kanilang plano na EDSA 4. Di ba naalala niyo yung EDSA 3 nung hinuli si ERAP? Diba nagkaroon ng rally sa EDSA Shrine tapos nagmarcha sa Malacanang? Diba? Pero nabigo dahil hindi sumama yung military. So may balak silang ganon. Last year pa nila sinasabi yan, lantaran. Lalo na ngayon, nung nahuli si Digong, ay gusto nilang ituloy yun. Pero mas logical yung sinabi ni Panelo. Sabi ni Panelo, dapat hindi muna umuwi si Digong para nakapaghanda yung kanyang base. No, nakapaghanda. No, parang kinikriticize ni Panelo yung ginawa ni Digong na umuwi kaagad nang hindi pa sila handa. So, ang tingin ko at this point, dahil yung kanilang rallying point, yung kanilang leader, yung kanilang padron ay wala rito, ay eventually baka mag-fizzle out yan. No? Eventually baka mag-fizzle out. Hindi kakayanin na yan ay i-weaponize, i-harness, papunta sa pagpapabagsak kay Marcos, kay President Marcos. Dahil nga wala rito yung rallying point. Okay, sige. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.